Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang gwardyang nag-viral matapos sirain ang panindang sampagitan ng isang babaeng naka-school uniform sa isang mall sa Mandaluyong. Ayon sa PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies, posibleng tanggalan ng lisensya bilang security guard ang CQ kung mapatunayang may pagmamalabis na nangyari. Nahanap naman ng News 5 ang paaralan base sa uniforme na suot ng bata sa viral video. Pero ayon sa aming source, hindi na naka-enroll sa eskwelahan ang bata. Sa ngayon, nag-request na rin ng kopya ng CCTV ang substation ng PNP na malapit sa Megaball para makita kung may kasama ang bata sa viral na video. Plano naman ng DSWD na bigyan ng psychosocial support ang nag-viral na sampagita vendor na sa pilitang pinaalis at sinipa ng gwardya sa mall. Kaugnay niyan, mga kausap natin si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dublao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. ASEC, na-trace na po ba at nakausap na yung pamilya ng sampagita vendor? May record na po ba kayo at background on this child? Cheryl, kagagaling namin actually doon sa barangay hall at nakausap nga namin yung mga officials ng barangay. And gayon ay we're on the way doon sa kanila pong tahanan para naman makausap yung mga magulang. So we'll provide additional details on this after our conversation o doon po sa mga magulang. But so far, what do we know about the family or the child po? Michelle, I was able to talk to the child, and nasa paaralan siya ngayon. But we committed to do follow-up actions so that we could provide psychosocial intervention kay sampagita girl. Because from our conversation with Cheryl, medyo worried na rin siya kasi nababash na rin po siya. So sabi nga po namin, we need to help her through the provision nga po of psychological first aid so that she can overcome this traumatic experience. That is in the interim, while we will also determine additional interventions that may be extended sa kanila pong pamilya. Okay, sabi niyo po ay nasa paaralan siya. So, kasi po doon sa nakuha naming report, ay hindi daw siya naka-enroll. So, iba na pong eskwelahan ang pinapasukan niya ngayon kung ikukumpara, kung pagbabasihan natin doon sa uniform na suot ng bata? From the initial information that we've gathered, Ms. Cheryl, mukhang ganun nga po. Kaya nga, we're on our way doon sa tahanan po nila para makapag-validate ng information na nag-gather po namin. But sabi ko nga, dahil nakausap ko si Ms. Jenny, sabi niya siya naman po ay nag-aaral. So, yung si sampagita girl, nakausap nyo, and nung nakausap nyo ay nandoon siya sa eskwelahan. I mean, she's in school right now. Tama po, Ms. Cheryl, because sabi nga kung pwede namin siya puntahan, sabi niya nasa paaralan pa siya ngayon. But this is she's wearing a different uniform. Hindi, yung nakikita po natin sa video ay hindi po yan ang uniform niya ngayon sa pinapasukan niyang school. Parang ganyan nga, Ms. Cheryl. Kaya i-validate natin yung information na yan doon sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. Okay, bukod po sa psychosocial support, ano pa po tulong na ibibigay ng ahensya para hindi na mapilitang magtinda ng sampagita po ang babae sa viral video? And also, since sabi nyo nga po, papunta kayo sa pamilya, no, sa kanilang tahanan, yung pong mga ganito, alam naman po natin, yung mga ganitong edad, hindi po dapat pinababayaan na nagtitinda o naghahanap buhay dahil menor de edad pa. Ano rin po ang pwedeng kaharapin or papagawa po natin sa mga magulang nitong batang to? Yeah, actually tutulungan din natin yung mga magulang para at i-remind sa kanila yung pong pag-perform nila ng kanilang parental responsibility na dapat pinapangalagaan yung kanila pong mga anak at hindi nga po hinahayaan na nasa lansangan. But isa rin po sa mga dahilan kung bakit kakausapin natin ang mga magulang para matukoy natin ano po yung mga kadahilanan at ganito po yung kinakaharap ng mga anak at ng buong pamilya.
para nang sa gayon makapag-provide tayo ng karagdagang mga interventions. Meron tayong, actually sa DSWD, meron tayong strategic help desk for information, education, livelihood, and other developmental services. Ito yung shield against child labor na maaari nga din natin ma-enroll, yung pong mga pamilya. Gayon din, dahil nga magsasagawa tayo ng using the case management process, matutukoy natin kung ano ba yung pangangailangan ng pamilya para ma-enroll po natin sila o maibigyan ng services apart from yung mga immediate na natukoy na po natin na assistance. Marami rin po ang naglabasan na iba pang video kung saan dumadami nga yung mga namamalimos po o nagbebenta ng sampagita sa lansangan, kaya hinala ng netizens baka hawak ang mga ito ng sindikato. Ano po ba ang aksyon dito ng DSWD? Well, of course, we're in close coordination with the law enforcement agencies. They are our partners, not only in the implementation of the Pag-abot program where we, yung nagsasagma tayo ng mga reach out activities, para mailayo nga ito o maalis sa mga lansangan ang mga families and individuals in street situations. We'll also work closely with the local government units nang sa gayon ay mapuntahan po at mabigyan nga ng tulong itong mga individual na nakikita po natin na naglalako o naglilimos. Gaya ng nabanggit ko kanina, Ms. Cheryl, meron tayo yung SHIELD program, parang ma-shield against child labor yung mga kababayan po natin, and at the same time yung pag-abot program para mailayo natin sa lansangan ang mga families and individuals in street situation. Asek, pagdating sa pag-handle naman ng mga security guard sa mga mall, ano po ang intervention na maaaring gawin ng inyong ahensya? Actually, Cheryl, ang instruction nga rin sa atin ay puntahan din po, mag-reach out din po tayo doon sa gwardiya para mabigyan din natin sila ng impormasyon hinggil sa proper treatment o management ng mga ganito pong mga cases, lalong-lalo na sa mga bata, because we do not tolerate violence against children. Kinakailangan po magbigay tayo ng karagdagang pang-impormasyon para hindi po magkaroon ng perpetration nga ng gender-based violence, because we are a strong advocate on this. So ito po isa sa mga susunod natin na nagagawin na Sharon. Marami pong salamat, Asek Irene Dumlao ng DSWD.